Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Headlines. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, 70% ng Zamboanga City lubog sa baha sa patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan. 5 na italang patay sa pagbaha sa Negros Oriental. Mahigit 40,000 manggagawa nawalan ng trabaho sa ilang linggong krisis sa Zamboanga City dahil sa pagsalakay ng MNLF. Oral argument sa legalidad ng PEDAF, arangkada na mamaya. Mapapanood at mapapakinggan ng live ng sambayanan. Dagdag bawas sa presyo ng gasolina, diesel, ipinatupad. Sa negosyo natin, 70 gasoline station sa Dumaguete City posibleng matanggalan ng business permit. At balita sa ibayong dagat, 3 scientist pinarangalan ng Nobel Prize for Medicine. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Magandang umaga mga misis. Para ho sa ating mga suking tindahan naman, makinig po kayo. Kayo ho ba'y naghahanap ng mabentang produkto na maliit lang ang puhunan? Abay subukan nyo pong magtinda ng Bingo Beef Loaf at Bingo Carne Norte. Abay bibingo kayo sa kita dito dahil mabenta po ang mga ito pero maliit lang ang puhunan. Ang supermarket SRP po ng 100 grams ng Bingo Beef Loaf ay 9.50 lamang. At ang Bingo Carne Norte naman ay 11 pesos 95 centimos lamang. Bingo din po ang mga customers ninyo dahil ang Bingo Carne Norte at ang Bingo Beef Loaf ay makarne, malasa at mura. Kaya magmadali at magtinda na ho kayo ng Bingo Beef Loaf at Bingo Carne Norte sa inyong tindahan. Bibingo na kayo sa savings, bibingo pa kayo sa kita. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Umaga ho ng Martes na ngayon, Oktubre 8, 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live na live sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DWDY 1107 RMN Kawayan, DYKR 1161 RMN Kalibo, at sa DXOC 1494 RMN Osamis. Live international pa rin via www.rmnnews.com at WRMN New York sa Amerika. At ganoon din sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bansa yan. RMN News. Importanteng panahon, update muna tayo. Isang panibagong low pressure area na naman ang namataan sa silangan ng Luzon habang patuloy na umiiral ang Intertropical Convergence Zone o sa Visayas at Mindanao. Sa pagtaya ng pag-asa, ang LPA ay nasa layo 1,000 kilometro silangan ng Verac at Anduanes. Inaasang magpapulan sa weekend, magpapulan ho yan ang naturang sama ng panahon, partikular sa silangang bahagi ng Luzon. Bagamat magiging maganda ang lagay ng panahon sa Luzon, nasahan pa rin ang bahagyang maulap na may pulo-pulong pag-ulan at pagkidlat, pagkulog lalo na sa hapon o gabi. Magiging maulap naman ho yung Visayas at ang Mindanao na may mahina hanggang katamtamang pag-ulan. Ayon sa pag-asa, hindi pa naman dama ang paglamig po ng hangin dahil kaunti pa lamang umanong amihan o northeast monsoon ang ating nararamdaman. RMN Nationwide Report. Zamboanga.
Magandang umaga, diretso muna tayo sa Zamboanga City. 70% ng Zamboanga ay lumog sa patuloy na pagbuso ng ulan. Malakas ho yan kahit sa mga oras na ito ngayon. Kasama natin mula Hod, Zamboanga, si Bong Simbaho ng RMN Zamboanga. Bong, buenos dias. RMN Report. Buenos dias, kasama Weng. Malaking problema na naman ang kinakaharap ng Zamboanga dahil umabot na sa 90% ng buong lungsod ang lubog ngayon sa baha dahil sa patuloy na pag-ulan pang 5 araw na ngayon. Itong walang tigil na pagbuhos ng ulan at malakas na hangin dito sa aming lungsod. Kanina mga alas 2 ng madaling araw ay umapaw ang water diversion dam ng Zamboanga City Water District sa may barangay Pasunangka, kung saan ito ay nagdulot ng matinding pagbaha dito naman sa sentro ng lungsod. Ang buong sentro ng siyudad ng Zamboanga ay walang mga tindahan at mga establishmentong bukas sa araw na ito. Kanselado rin lahat ng mga biyahe, pati na rin itong mga klase ng iba't ibang mga paaralan sa buong lungsod dahil naman sa matinding pagbaha. Kinansela na rin ang biyahe ng mga eroplano at pati lahat ng klase ng mga sasakyang pandagat galing dito sa Zamboanga City kaninang umaga dahil wala pa rin pati ng pagbuhos ng malakas na ulan at malakas na hangin dito sa aming lungsod. Karamihan din sa mga slope protection sa mga ibang sa lahat ng mga karamihan sa mga ilog sa buong Zamboanga ay bumagsak na o kaya bumigay dahil naman sa matinding buhos ng tubig baha. Kung kaya karamihan ngayon sa mga barangay na lubog sa baha ay kanya-kanyang nagsulikas na ang ating mga mamamayan dito sa mas ligtas na lugar. Inactivate na rin ng Crisis Management Committee ang kanya-kanyang mga barangay Crisis Disaster Coordinating Council para kanya-kanya na ngayon ang pagligtas ng kanilang mga mamamayan sa bawat barangay dahil hindi nakakayanin ng pamahalaang lungsod ng Zamboanga na tutukan itong lahat ng mga pangyayari sa buong lungsod dahil malaki ang pinsalang dulot ngayon ng matinding pagbaha dito sa Zamboanga City. Pati na rin ang yes, kasama Weng. Mga may bahang lugar, automatic, walang ilaw rin. Pinatay ng Samsel ko ngayon kasamang Weng yung mga supply ng kuryente sa mga lugar na lubog sa baha, lalong-lalo na yung hanggang Tuhod at hanggang Bewang dahil delikado para sa mga mamamayan kapag may kuryente. So yan ang sitwasyon ngayon, doble pahirap ngayon ng kasamang Weng, hindi lang sa mga evacuees kundi sa lahat ng mga mamamayan dito ang matinding pagbaha na nararanasan ngayon sa buong lungsod ng Zamboanga. Yan ang update buhat dito sa RMN Zamboanga. Kasamang Bong Simbahon, Tatak RMN. Ilang lugar naman sa Palawan, binaha din sa patuloy po na pag-ulan. Kasama natin sa Balita Live, si Pedi Sabando ng RMN Palawan. RMN Report. Sa mga Weng, patuloy na bumubuhos ang ulan dito sa amin sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan simula pa noong mga nakaraang araw. Dahil dito ay binabaha na ang ilang mga lugar, kabilang na sa mga inilikas na residente ay ang mga nakatira naman sa may bahagi ng Batang-Batang River sa may barangay Princess Ordohan, Nara, Palawan. Bukod dito, umapaw din ang ilog sa may barangay Panitian sa bayan ng Quezon, Palawan. Apektado rin ng nasa 30 mga pamilya doon. Habang ilang mga lugar din ang binabaha pa sa may bahaging norte nitong lalawigan. Samantala nananatili pa rin ang babala ng Philippine Coast Guard naman sa mga mangingisda at maglalayag na ipagpaliban muna ang pagbiyahe hanggat nananatili pa ang di maayos na lagay ng panahon dito sa lalawigan. Samantala ayon naman sa pamunuan ng PPUR o Underground River, sinabi naman ni Park Superintendent Beth Maclang na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin bumabalik sa normal ang operation sa parke. Ito ay matapos na ikansila ang mga biyahe ng bangka doon simula pa noong nakaraang gabi. Samantala gumagawa na rin ng paraan ang pamunuan naman ng PDRRMC dito sa lalawigan ng Palawan para mabigyan ng tulong ang mga apektado naman ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng ulan dito sa Palawan. Pedi. Kasama mo sa DWAR Pedi. Palawan, Pedi Sabando, Tatak, Armen. Nationwide. May 5 lang napaulat ho na namatay sa matinding pagbaha naman matapos hindi yung Palawan to sa Negros Oriental dahil sa matindi ring pag-ulan dala ng habagat. Ayon sa PDRRMC, 2 lamang sa mga ito ang nakilala, kabilang na ang isang 14 anyos na si Ronald Gargarian, residente ng barangay Plinaba, Bayawan City, na nalunod sa baha.
Umabot naman sa 5.3 milyong piso ang iniwang pinsala sa agrikultura bunga ng pagbaha sa southern part ng Negros Occidental. Mahigit 14,000 pamilya naman ang lumikas mula sa kanilang tahanan sa Negros Oriental at mga probinsya ng Negros Occidental. Mahigit 9,000 pamilya naman ang mga nasa evacuation centers sa Negros Occidental habang mahigit naman sa 5,000 ang nasa Negros Oriental. Nagpadala na ng relief goods ang mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong residente ng baha na yan. Tinatayang aabot naman sa may 46,000 manggagawa ang nawalan ng trabaho sa Zamboanga City matapos maganap ang krisis. Ayon sa International Labor Organization o ILO, posibleng umakyat pa ang nasabing bilang lalo malaki po ang nag-epekto na naging bakbaka ng MNLF at tropa ng gobyerno sa sektor ng negosyo. Ilan lamang sa industriya ang naapektuhan ay ang dilata at ang plywood na paunahin nagpataas na ekonomiya ng lungsod. Bukod sa taas na bilang ng mga nawalan ng trabaho, ikinababahala din ng ILO ang ulat na ginagamit ang mga minor de edad o bata sa gera na may tuturing na mas malala pa sa child labor. Matatandang noong nakarang buwan po tumagal ng halos nga 3 linggo ang tensyon sa Zamboanga kung saan ay umabot sa mahigit sa 200 MNLF fighters ang nasawi, 25 sa tropa ng pamahalaan at 13 naman mula sa sibilyan. Nakatagdang magharap-harap sa Korte Suprema ang mga abogado para sa oral argument naman ho ito kaugnay sa PDAF. Mamayang hapon, ang mga abogado mula sa Office of the Solicitor General ang magdedepensa sa legalidad ng PDAF o mas kilala bilang pork barrel. Sila ang magre-representa naman sa mga respondents na sina Executive Secretary Paquito Ochoa Jr., Senate President Franklin Drilon, Speaker Feliciano Belmonte Jr. at Budget Secretary Florencio Abad. Habang ang mga abogado naman sa kabilang panig ang magpe-presenta sa mga petitioner na sina former senatorial candidates Greco Belgica at Samson Alcantara at former BOAC Marinduque Mayor Pedrito Nepomuceno. Matapos naman ibigay ang kanilang argumento, harap sila sa interpellation mula sa mga maestrado. Matatandang nasa ilalim ng TRO ngayon ang pork barrel dahil rin sa sunod-sunod na pag-question dito. Tuluyan nang gumalaw ang presyo ng gasolina diesel ng mga kumpanya na langis ngayong araw. Epektibo kanina alas 12:01 ng madaling araw. Nagbaba po ng 55 sentimos sa presyo ng kada litro ng gasolina ang Shell at Eastern Petroleum, pero nagkaroon ng dagdag presyo na 35 centavos sa kada litro naman ng kanilang diesel. Ganito rin ang pinatupad na price adjustment ng Sea Oil, Petron, Phoenix, PTT Philippines at Uni Oil alas 6 na umaga. Walang paggalaw sa kerosene. Ang nasabing paggalaw sa presyo ng petrolyo dahil pa rin sa itinatakbo naman ito doon sa pandaigdigang merkado. Oral argument sa PDAF scam, sasabayan ng kaliwa at kanang kilos protesta. Kasama natin sa balita si Angel Ronquillo. RMN Report. Sasabayan ng kaliwat ka ng kilos protesta ng mga militanting grupo ang pag-arangkada ng oral arguments hinggil sa kontrobersyal na pork barrel at malampaya fund scam. Ayon sa kalatas na ipinalabas sa mga militanteng grupo, alas 8 pa lamang ng umaga ay magtitipon-tipon na sila upang mag-rally sa harapan ng Korte Suprema na isang grupo na tuluyan ng ideklarang unconstitutional o labag sa batas ang paggamit ng PDAF ng mga mambabatas gayon din ng Pangulo. Alas 2 ng hapon, itinakda ng Korte Suprema ang pagsimula ng debate na kung saan sa kauna-unang pagkakataon pinahintulutan ng mataas sa hukuman ang live audio streaming ng nasabing oral arguments. Kabilang sa mga petitioners na harap sa debate ay sina Social Justice Society Samson Alcantara, former BOAC Marinduque Mayor Pedrito Nepomuceno at dating Manila Councilor Grego Belgica. Samantalang kabilang naman sa mga respondents ay sina President Benigno Aquino, Senate President Franklin Drilon, House Speaker Feliciano Belmonte, Executive Secretary Paquito Ochoa at Budget Secretary Butch Abad. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Isa pang OFW naman namatay sa tent city sa Jeddah. Kasama natin sa balita live, Joyce Adra. RMN Report. Isa pang stranded OFW sa tent city sa Jeddah, Saudi Arabia ang binawian ng buhay habang naghihintay ng repatriation. Kinilala ng migrante Middle East ang OFW na si Louie Bedaho Belista, 36 years old, isang nurse mula sa Nueva Vizcaya. Si Belista ay namatay sa loob ng tent city dahil sa lumalang hika. Ang naturang OFW ay noong April pa naghihintay ng repatriation kung saan nagawa pa nitong tumulong sa kapwa stranded OFWs na may sakit. Si Belista ay ika-6 na OFW na namatay sa tent city sa Jeddah. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN.
Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Mga kasama, nagbabala pa ang Department of Energy sa Dumaguete City na matatanggalan ng business permit amig sa 70 gasoline stations na walang Certificate of Compliance. Ayon kay DOE Legal Officer Attorney Angelito Agoncillo, napaglaman nila na 76 mga gas stations sa lugar walang hawak na security certificate mula sa Bureau of Fire, Department of Environmental and Natural Resources, Environmental Compliance at maging sertipiko mula din sa DOE. At dahil dito ibinigyan ang mga gasoline stations ng 15 days para kumpletuhin ng mga kaukulang dokumento at kung hindi mapipilitan silang ipasara. Bukod dito, nanawagan din sa mga employer na may pag-ugnayan sa local government unit para mas mapadali ang pag-asikaso ng papeles sa lalong madaling panahon. RMN News Abroad. Iginawad sa 3 sciences ang 2013 Nobel Prize for Medicine sa pagsasagawa ng pag-aaral hinggil sa transport system ng cells sa katawan ng tao sa Nobel Assembly bansang Sweden. Kinilala ito na sina Randy Schekman, Thomas Sudhoff ng Stanford University at James Rothman ng Yale. Nadiskubre ni Rothman ang protein machinery na nagpapaintulot daw sa vesicles para maglipat ng cell cargo. Habang si Schekman naman ang nakatuklas na sa set ng genes na kailangan ng vesicle traffic. At si Sudhoff naman ang nagbunyag ng control system para sa transportasyon at delivery ng cellular cargo. Ang nasabing discovery ay nagdudulot ng epekto sa mga may sakit na diabetes, may immunological disorders at neurological diseases. Nabatid na 204 na ang ginawaran ng Nobel Prize sa hanay ng medisina mula noong 1901. Mga kasama, live pa rin mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide ngayong Martes, October 8, 2013. Sa mga taga Zamboanga, susunod po dyan sinakasamang Joel Sanson at Hermie Ventura sa RMN News Diretso, Balitang Zamboanga sa DXRC 900. Panoorin ang naging pagbabalita namin ngayong alas 7 in the morning. Sa YouTube pa rin, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Thank you, Lord, at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, ako si Weng de la Peña. Ako si Buddy Oberas. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN. Radyo mo Nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Buong bansang isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras natin mga kasama ay tatak alas 7:18 na ng umaga. Tatak RMN. John Lloyd.